Makulimlim na araw mga lods. Sana tumuloy yung ulan kasi hindi masyadong para maibsan naman yung init mga lods. Dito na naman tayo sa ating ibunan mga lods. Ngayon, ano nga ba ang ating itatapik mga idol? Let it hang, hang. Magandang araw mga lods. Medyo kahit papano okay na yung boses natin, pero hindi pa tayo lubos na magaling. Kaya yung ka-lods natin na sabi niya, "Lods, mamaya punta ako dyan sa inyo." Kukuha sana siya ng 2 pares. Kaya lang inawat ko si idol kasi baka mamaya pagaling ako pumunta sa kanya yung natin mga lods. Alam natin sa trangkaso ganyan pag pagaling ka na tatawid dyan. Kaya sabi ko sa kanya, pa-deliver mo na lang. Pero ang sagot niya ano na lang daw, tag nito, tsaka na lang. Sabi ko, okay lang naman yun mga lods. Kasi ayaw naman natin na pagkamatang trangkaso, hindi naman matindi yung sakit yan, pero mahirap. Pati pag nahawa natin si idol pati trabaho niya, pamilya, apektado yan siyempre kung siya yung breadwinner. Ako naman mga lods nung araw sabi nga sa inyo, nakakontrata ako dumating pa noon, part-time job na lang, kumbaga on call na lang, patawag-tawag kumbaga. So si Commander meron namang stable na regular na trabaho. Tapos tayo dito, eto ngayon na sa Ibon. Although sa Ibon walang masyadong dito hindi naman ganun yung kita. Totally sabi nga sa inyo, patoka lang tapos ako patawag-tawag lang ngayon. Si Commander okay naman yung trabaho, pero meron akong anak na isang umaano sa amin, sumusuporta mga lods. Pero pag may pa rin, tumitira pa rin ako. May time nga na mga lods hindi naman sa pagtataas ng bangko minsan may mga volunteer sa namin sumasali ako dyan yun, alam na natin pag volunteer walang yun mga lods. Kaya nasabi ko sa inyo nakaraan, di ba, no money involved yan. Minsan yung katawan natin pag talagang walang tanggap, may exercise din kahit pa paano. Okay, dito lang sa Ibunan ko talagang batak na yung ko, kaya siguro ako na trangkaso dahil akat manaog ako rito, tapos yung minsan mainit, tsaka parang nadali yung yung hita ako tsaka likod mga lods, naipit daw yung litid. Kaya parang hirap akong lumakad, tapos masakit, di akong makatulog sa gabi. Buti ngayon, nawa ng Diyos, okay na. Medyo hindi na masyadong umaatake. Tapos yung ubo, na rin. Na hindi na ganun kalala. Nung isang araw, mga lods, pag umubo ko, talagang yung dibdib ko parang binabatak. Sobrang sakit. Parang feeling mo may sugat na sa loob. Kaya yun, ang ginawa natin, sabi ni Commander, takbo na ako sa pa-check up na daw. Mamaya hatulan ka ng doktor mga lods, i-confine, patay ka ron. Eto hindi tayo na i-correct na lang ako. Tingnan nyo sa ganitong sitwasyon, halimbawa sasaksakan ka ng tubo, tapos may plema ka sa katawan, magbabara sa tubo. Yun ang tingin kong kinamamatay ng marami. Napakarami ko nang nakitang ganun. Kaya ito, alam ng lahat to. Pagtutubuan nila, gatmari ayaw nila diba, mag-comment yung nakarelate dyan. Ako, maraming beses na ako nakarelate na kamag-anak na ganun, makakakilala. Once na tinubuhan, patay. Yan. Isa na yung anak ko doon. Kaya hindi ako naninira. Ito karanasan talaga. Karanasan yun. Kaya yun. Parang siguro hindi lang naman ako.
Hindi mo nakatakot mga hospital mga lods, pero nag-iingat lang ako kasi sa totoo lang, lalo na minsan mga na iwan na natin yan mga lods, mamaya saan pa tayo mapunta. Ayan mga lods, yun, pinapaano ko ulit na tuloy pa rin yung raffle natin mga lods. Ito mga idol, ano to sa katapusan yung loobin ito ibobola ko to tawag nito makuha ko yung talagang tamang bilang, diba tamang bilang, ibobola natin to hindi kasi basta yung dumating yung point na yun. Pero sana lods sali kasi, kaya ako lang sinasabi yung tamang bilang kasi may pamasahe yun mga idol. Ayun. Tapos kinukuha lang natin yung halaga nung ibon natin. Tapos dalawa yung mananalo, di ba? Yun lang yun. Yun yung sinasabi ng tamang bilang. Kaya yung mga naguguluhan na bakit daw dumidepende, ano yun, malods? Ganun talaga. Ganun talaga yung dito. Halimbawa, ganito lang yun sumali 5 lang. Ba, tag 100, di 500. Dalawa yung mananalo kung ganun yung protocol ka, sa Cavite yung nanalo. Di good luck, di ba, Dalawang Cavite yung nanalo, di good luck. Ganun lang yung gusto ko ipunturo. Kaya, yung medyo nag-aalangan ba't daw dumidepende ako sa bilang. Normal yun mga lods. Yung bus nga yung bus, lalo na yung mga malalayo yung biyahe. Dumidepende sa bilang yun bago tumakbo. Hindi tatakbo na sa 10 lang ang laman, lugi sila sa gasolina. Yan, para madaling maintindihan ng mga hindi naman lahat, may nag-comment lang na gano'n. Yun lang yun mga idol. Kaya naturalmente, kumbaga sa pampasada, sumakay ka sa Muñoz Lods. Yan, kasi dyan ako madalas sumakay. Alam mo yung pila doon. Hindi tatakbo yun. Isa na nga lang, ayaw pa itakbo Kasi, ang inaano na ron, yung talo sila. 5 lang yung pasahero. Tatakbo mo, talo. Iniisip mo, baka sa pagtakbo may paano ko wala sumakay? Di todas, di ba, Tayo parang kahawig nun. Yan, kahawig nun. Kasi kagaya niya, iilan lang yung yung sumali pa. Kaya sali kayo mga idol. Kasi ganito, pag hindi ko nakuha yung tamang yung tamang bilang, kulang kasi 2 deliver to. Baka mamaya yung libre doon pa sa malayo yung manalo, di paano yun, di ba Kaya may tamang bilang. Ngayon ganito, di ba, sinasabi ko naman to. Pag hindi ko nakakuha yung tamang bilang, yung libre mawawala mga lods. Kaya para hindi nasali tayo mga idol para makuha natin yung libre. So yun, ganoon na lang. Lagi ko naman sinasabi yan Pero titingnan ko rin kung halimbawa nakita ko na pwede ko naman pagbigyan. Pero pinapauna ko na sa inyo mga lods. Kasi ang gusto ko nga i-raffle ko na, kaya lang sabi ko walang mahihita yung natin, yung mga ibon natin mga lods. Kaya lang naman tayo nagpaparaffle dito sa patoka. Mawawalan ka ng ibon, walang patoka, naman yan, unfair naman sa mga ibon natin yan mga lods. Makakuha lang sila ng patoka, okay na yan mga idol. Kaya sali kayo mga lods. Ito, babanggitin ko na pag dumating yung katapusan, bitin sa kasi ilalabas ko yung sa patokan nila bitin, hindi kasi baka mamaya ang mananalo malayo kasi na buti ko malapit hindi natin maibigay yung libre mga lods. Lagi ko naman sinasabi to, di ba pero pag medyo konti na lang pwede na yun. Parang kulang pa ng 2 pero okay na. Pwede nang ibiyahe. Pwede nang isali, ganun, mga lods.
Yun lang yung mga idol para ano, maibola na natin. Ano pa ba yung ano natin, yung topic? Totally, ano, hindi ko nga may pakita yun sa sa intro yata, nakita yung sisiw, isa lang. Yan. Tapos yung mga inakay natin, ayan, nakikita ko yung ano, yung 11, mukhang pipisain lang, 4. Pero okay na rin yun kasi hindi na masama yun mga lods. At least may ano, ang masakit doon 11 kahit isa, sabi nga ni Lods Jeff, minsan sa dami ng itlog, isa lang ang napipisa. Totoo yun kasi karanasan ko yun eh. Ngayon meron nga ano eh, 6 ang itlog, kahit isa walang napisa. So sabi ko doon sa ano, kasi nakailang salang ko na yun eh, 3. Noon na isa, sumunod isa, tapos nung huli wala. So sabi ko ayaw magkitang ano, pero pabor sa ibon to, itong gagawin ko sa kanya. Ayaw ko man, malalaki sana yung size yon. Kaya lang walang inakay, isa lang. Tapos pinaposter ko, hindi pa napisa. Di totally 3 ano. So inalis ko, sinalangan natin ng iba ngayon mga lods. Yun yung puti na nakikita nyo mga idol. Kaya ganun lang yung pag-iibon mga idol. Yan yung ano, yung buti pa yung ano, yung nasa flying cage sa sinlagyan ko ng ano, ng pugad, di ba, no? Yun talagang ano out of ano 6 talaga. Ngayon ano 5. 5 pa rin ang pisa niya. Sabi mo magaling na breeder. Tapos yung isa na meron akong ano na isa lang yung itlog, yung sa dominant, yung double factor, yun pinilitan ko rin yung inahin dun kasi nga ang daming itlog, isa rin ang pinisa. So pinaposter ko na lang, tapos sinalang ko yung dominant na crimino, dominant na crimino. Yan, pinaris ko. Sigurado maganda yung ano yan. Pag nagparis yun, magpaparis naman yun maganda yung ano nun, yung kombinasyon ng kulay nila. So ganun lang ang pag-iibon mga idol. Kaya yung mga mag-iibon dyan, huwag kayo mawalang pag-asa, baka hindi pa time o kaya mali yung timing, nainip kayo ngayon, wala sa edad, o kaya hindi pantay ang edad, masyadong bata isa masyadong matanda. Tingnan nyo isang hindi marunong o bata pa. Siyempre pag bata pa hindi pa masyado yung marunong, at saka isang matanda na sawa na. Di ba ganun mga idol, no? Tanda na sawa na yun So ano natin daw, may tendency. Buti kung kagaya siya ni Mang Kanor. Kilala niyo si Mang Kanor? Yun, kung lahi siya ni Mang Kanor, walang problema. Yun ang gustong-gusto ni Mang Kanor, mga bata Kaya nagtataka lang ako dito kay Mang Kanor matanda pa kinuha walang yan. So ganun mga idol ang pag-iibon. Kailangan rin, pag-aralan mo rin yung lalo na kung medyo tumatagal ka na sa pag-iibon. Ikaw yung sa diskarte, matututo ka, sarili mong diskarte yung gagamitin mo. Although meron ka rin kagaya nanonood kayo sa mga vlog na ganito pero sa gusto mo, makakaroon ka ng sarili mong diskarte. Minsan nga taliwas may sinasabi ako ganito. Sabi yun, ba't sabi nila ganito, ba't ako ito lang hindi? Okay naman. Minsan ganun. Kanya-kanyang yan kumbaga hiyangan, sabi nga kanya-kanyang hiyang. Tingnan nyo ilang beses akong umitlog na nga yung African ko pero kita mo, walang napipisa, pinaposter ko pa, wala. Tapos napatay pa yung ilan na yung napatay, 2 na mga lods, di ko lang pinapakita kasi parang wala pa ako interest talaga mag-alaga sa mga ganyan wala, sa tingin ko kasi sa area wala ako sa area ko na ang madaling alagaan sa area ko na to sa bubong, yung mga parakeets. Kaya
dito lang muna ako. Tsaka na yun kung buhay pa ako na makauwi ako sa Pampanga yan. Siguro doon baka pwede. So ganun lang ang pag-aalaga mga idol. Minsan perhiyang yan. Meron nga may nagtanong sa akin veterano siyang nag-aalaga ng African lovebird. Hindi hamak na mas mahirap alagaan yung lovebird. Di ba African. Tapos nainganyo siyang mag-alaga ng parakeets dahil kapapanood sa atin. Nahirapan siya. Masiyang daw niya yung sa African. Di ba? Yan may mga yan, perhiyang yan. Pero pag ginusto mo talaga yan, magagawa mo. Kasi pares ibon lang naman yan Diba Kasi kaya tayo nagkakamali, ganito. Yung ina-apply natin sa parakeets, ina-apply natin sa African. Mali yun. Iba kasi yung estima sa African tsaka sa parakeets. Pati sa pamumugad niyan iba. Ganun yun. Mas masela ng ang African kaysa sa parakeets. Ang kits walang sela niyan. Although may maselan din dyan pero napakabihira. Ang African pag ginawa mo itlog minsan hindi na yan, sisirain na kaya tatabunan, tatapon. Pero sa parakeets naman walang ganun, di ba Pero minsan may maselan din. Ganun yun. Kaya dapat iba yung trato mo sa African, iba yung trato mo sa parakeets mga lods. Bawat ibon kasi may may ugali o behavior yan. May mga behavior kasi yan So yun, ganun lang ang natin mga lods. Ganito muna mga idol. Ngayon yung may mga tanong dyan, tanong nyo lang. Pag walang magtatanong siguro, babalik tayo dun sa mga senaryong na ano ba itsura ng dominant pied, ganun. Ito para sa UB para sa UB naman. Ano-ano yung mga klase nila, yun. So medyo i-upgrade na lang natin ng konti yun mga idol. Tapos mga uri ng opaline. Ano ba yung tawag ng opaline? Kasi merong ganun mga lods Bumili yata yun. Hindi ko nabanggitin yung pangalan Parang bumili yun Sabi niya, pabili, Lord, sabi niya, ganito, ganyan. Sinabi niya kung ilan. Tinanong ko, ano bang gusto mong mutation? Ano ba yung mga mutation mo? Sabi niya. Kala ko, alam niya, di binanggit ko, Sabi niya, ano ba yung opaline? Di ba, So, sabi ko, hindi marunong sila. So, pinaliwanag ko yun sa kanya. So, baka merong dyan, mag-iibon, lalo na yung mga papasok pa lang, baka hindi sila aware. Diba di ibalik natin yung topic na yun mga idol. Kasi may nagre-request niya, sabi ko puntahan mo na lang sa meron na akong video ganyan. Di ibalik natin, baka tamad na silang hukayin, di ba siguro lalagyan ko ng episode para hindi tayo magkamali pag pag yung hahanapin natin. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna mga idol at maraming salamat sa panonood at pasensya na kung may sabi man akong mali. Lagi ko na sinasabi kung mali man yung aking grammar, mali yung actually, totally yung clutch, pasensya na mga idol kasi hindi na tayo nag-aaral Basta importante masagot natin o matugunan natin yung tinatanong sa atin mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.